The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his apostles, "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it. Whoever loses his life for my sake will find it. Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. Whoever receives a prophet, because he is a prophet, will receive a prophet's reward. Whoever receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink because the little one is a disciple, amen, I say to you, he will surely not lose his reward." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The Gospel of today is the last Gospel I grappled with before I made my decision to enter the seminary. Why? God knows I love my parents so much. I love my parents so much. My father almost died because I entered the seminary. And I even entertained the thought of leaving the seminary because I cannot accept that my father will die because of me. I know deep in my heart that I love them. God knows that I love them so much. But the most difficult part is to love God greater than you love. It's good to understand this, that anything you do for God, it will be rewarded. Anything you do for God will be rewarded. Regardless how little, as a cup of cold water given to somebody believing he is a disciple of God will receive a reward. But the difficulty is the giving, because we want always have something for ourselves. What is the real story? Parents, children, we all know that the house of our parents is the house of their children. The house of our parents is the house of his children. But the truth is that not all the house of their children is the house of their parents. Ang tahanan ng magulang ay palaging tahanan ng mga anak. Kahit gano'n nakatanda ang anak, pag bumalik ka sa tahanan ng iyong magulang, welcome ka. Pero masakit na katotohanan, hindi lahat ng tahanan ng anak pwedeng puntahan ng magulang. Hindi lahat ng tahanan ng anak welcome ang magulang.
Hindi po ba? Ang masakit na katotohanan, may mga anak na nagsasabing, bakit andito yan? Anong ginagawa niyan dito? Anong hihingi niyan? Bigyan mo na para umalis. Sapagkat ang tahanan ng anak ay hindi tahanan ng magulang. Ikalawa, ang pera ng magulang ay pera ng anak. Ang pera ng magulang ay pera ng anak. Kahit wala ng pera ang magulang, pag humingi ang anak, ibinibigay ng magulang. Ma, meron ka bang konti dyan? Kahit kailangan ng magulang, ibinibigay ng magulang para sa anak. Pero ang katotohanan din, hindi lahat ng pera ng anak ay pera ng magulang. Hindi lahat ng pera ng anak ay pera ng magulang. Kaya pag humingi ang magulang, minsan walang pera ang anak para sa magulang. Nakalimutan ng anak na kaya ka nakatapos ay dahil walang naipon ang magulang mo para sa iyo. Naabot mo ang iyong mga pangarap dahil nagsakripisyo ang magulang mo para sa iyo. Kaya walang sino mang anak na may karapatang magsabi sa magulang, huwag kayong hingi ng hingi, ba't hindi kayo nag-ipon? Walang naipon ng magulang dahil ginastos lahat para sa anak. Ikatlo, ang pag-aari ng magulang ay pwedeng hingiin ng anak. Pag dumadating ang anak, Ma, akin na lang ito. Binibigay ng magulang. Kaya nag-aaway yung magkapatid eh. Bakit? Dumating ka para ibigay sa magulang mo yung paborito niya. Dumating yung kapatid mo, nakita yung binigay mo, hiningi sa magulang mo, binigay ng magulang mo. Di ba, anak? Halimbawa, paborito ng magulang mo, ice cream. Ma, kain ka ng ice cream. Nilagay, sabi ng nanay, ilagay mo muna dyan sa rep. Nilagay sa rep. Dumating yung kapatid mo, sabi, nakita yung ice cream. Kaninong ice cream ito? Ma, akin na lang. Sabi ng magulang, sige, yun na lang. Nakita mo, kinakain ng kapatid mo yung bigay mo, di ba? Ano? Bakit mo kinakain yan? Para kay mama yan ah. Binigay sa akin ni mama eh. Ang pag-aari ng magulang, pagka minsan nagiging pag-aari ng anak. Pero, hindi lahat ng pag-aari ng anak nagiging pag-aari ng magulang. Anak, baka naman may bago kang damit dyan. O kahit may pinaglumaan, baka pwede ko namang hingiin. Ano sagot ng anak? Huwag yan. Paborito ko yan. Di ba, anak? What I'm trying to say, my dear friends, my brothers and sisters, why we have failed to receive our reward? Because the very person that have shown His love, their love to us, are the very people we refuse to give. Can you imagine? Elisha was just accommodated. Who is he? He is no one. He is just a prophet. But he was given a room, accommodated in a house. And because of that, the family were given a son. They were given a son that only God can give. You ask yourself, palagi ko po itong sinasabi sapagkat ito naman nakasulat sa Biblia, nang sino mang nagmamahal sa kanyang ina ay nag-iipon para sa kanyang kinabukasan.
Walang anak na napagmahal sa ina na naghihirap sa kanyang buhay. Nagkulang. Dahil sinusuklian ka ng Diyos ayon sa kanyang pangako. Pero pinagmamadumutan mo ang iyong ina, alam mo may katapat yan. Kaya pag may nagsasabi sa akin, Father, bakit hirap na hirap ako? Nagsusumikap naman ako. Maayos naman ang trabaho ko. Kaya lang, ang dami kong gastusin. Kulang ang sahod sa ginagastos. Isa lang ang tanong ko. Nagkaroon ba ng pagkakataon na pinabayaan mo yung ina nung ikaw ay lumalaki? My dear friends, my brothers and sisters, unless you love God greater than your mother and father, you are not worthy of me. But it doesn't mean you should not love your mother and father. Because that is the only law with a promise. It is the only law with a promise. Hopefully, this Sunday, we will try to look into ourselves. Examine your life, what you have, not what you do not have. Have you expressed your gratitude to the one who made sacrifices so that you will be able to achieve where you are today? Sabi ko nga, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ito ay tinatanaw. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ito ay tinatanaw. At ang malungkot na kwento, habang umuunlad ang anak, bakit nagiging mas madamot sa magulang? Habang umaasenso ang buhay ng mga anak, bakit ang mga magulang ay napapabayaan? My dear friends, my brothers and sisters, do not forget this. Regardless how little the good you have done, it has its reward. But if you forget to do what is good, don't expect that you will be rewarded. Kaya nga dalawang kasalanan natin eh. The sin of commission and the sin of omission. Ang pagpapabaya ay isang malaking kasalanan. Amen. Going back to what I've said, if you receive because he is a prophet, you will have a prophet's reward. But even in giving a cup of cold water, because he is a disciple, you will receive a reward. Nothing good will not be rewarded. Everything that is good, that is done, will be rewarded. We must love the Lord more than we love our parents, but it doesn't mean we should neglect our parents. Love the Lord more than our parents, but it doesn't mean we neglect our parents. Wag na wag po ninyo itong kakalimutan na ang tahanan ng ating mga magulang, tanggap ang mga anak. Ang tanong ay, bakit sa tahanan ng mga anak, hindi lahat tanggap ang magulang? Ang pera ng magulang, nauubos sa anak.
Pero bakit ang pera ng mga anak ay parang wala para sa magulang? Ang gamit ng mga magulang ay para sa mga anak. Pero bakit ang mga anak nagmamadamot ng gamit para sa mga magulang? Maganda pong pagnilayan, sapagkat kung gusto natin ang pagpapala, huwag nating kakaligtaan ang mga magulang na nagbigay sa atin o ginamit ng Diyos para magkaroon tayo ng buhay. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.